Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa bawat isa. Masaya po ako na makasama kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo? Halina't muli nating buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya, saya. Si Jesus ay kasama. Pagbati po mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na hindi nagbabago. Ako po muli ang inyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama tuwing Lunes ng umaga. Ako po ang inyong devotional leader for today. Our topic for this morning is moving forward in mission. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan ang ating Panginoon sa awiting ito. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sing for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things that unseen, wishes and dreams that are yet to come true. And all of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sing for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sing for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through.
Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Praise God po sa awiting na ating narinig. Purihin po ang Diyos. At sa umagang ito, mga kapatid, meron po akong tanong sa bawat isa sa atin. Paano po tayo binago ng pag-ibig ng Diyos at ito po ang naging daan upang magpatuloy po tayo sa ating pagmimisyon? Ito po ay isang katanungan na may kinalaman sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ang ating pong aralin ay matatagpuan po natin sa Gawa, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 18. Ito po yung usapin ng mga unang Hudyong Kristiyano tungkol sa pag-abot ni Pedro sa mga pagano. Nakita ni Pedro na maging ang mga pagano ay kabahagi sa plano ng Diyos at pagliligtas. Ang pahayag na ito ay bago sa mga mananampalataya dahil akala po nila sila lamang ang kabilang sa iglesia ng Panginoon dahil sila ay mga Hudyo. Subalit, higit sa kanilang akala ang plano ng Panginoon. Tulad ng nakita ni Apostol Pablo ayon sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas ang lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang katotohanan ito ay sinabi sa mga paganong Kristiyano sa mga taga-Tesalonica, sila ay mga may bahagi sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating misyon sa labas ng iglesia. Ang iglesia po ay dapat maging matatag na kongregasyon upang maging malakas sa paglabas sa misyon. Alam niyo mga kapatid, sa pananaw ng iba, ang dalawang bagay nito ay pagpapalakas at paglabas sa misyon ay dapat po ay magkasabay. Habang nagpapalakas ang iglesia sa pananalangin, pagsamba, pagkakaloob, lalabas naman po ito pagkatapos ng pagsamba upang magmisyon ang bawat membro sa mga hindi kabilang sa mga mananampalataya. Kaya kung makikita niyo mga kapatid, kaya ito po ang ating ginagawa tuwing tayo po ay pagkatapos na marinig tuwing linggo ang mga mensahe ng hamon, pagpapalakas, inspirasyon, tuwing linggo. Pagkatapos natin marinig ang mga ito po ay ating ibabahagi sa ibang tao at sa mga taong ating makakasalamuha, mga kapatid. Ang pangitain na binigay ng Diyos kay Pedro ay isang eye-opener sa bawat Kristiyano. Una, ang pagmimisyon sa mga pagano ay tinuturing paghawak sa marumi. Ngunit malinaw po ang sinasabi sa Biblia ang plano ng Diyos ayon kay Pablo sa unang Timoteo, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 7, ayon po sa salita ng Diyos, inibig niyang iligtas ang mga tao at upang sila ay makaalam ng katotohanan. Ito ay sapagkat may iisang Diyos, may isang tagapamagitan sa pamamagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ang taong si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao. Isang patotoo sa takdang panahon. Dahil dito, itinilaga ako ng Diyos na maaari mangaral at apostol na nagsasalita ako ng katotohanan ayon kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling. Mga kapatid, ang usapang ito ay naging laganap sa buong iglesia. Dahil nakita ng mga apostol na nakababahala ang maraming Hudyong Kristiyano sa pagmimisyon ng mga alagad sa mga hintil. Pangalawa, ang unang iglesia ay hinamon ng katotohanan ito upang magbago ng istruktura ng paraan o mission strategy sa kanyang pamamalakad tungkol sa pag-abot sa mga ibang mga lahi at hindi Hudyo. Naging mainit ang usapin tungkol sa nasabing issue kung papaanong tanggapin ang mga hindi Hudyo
sa kapulungan Kristiyano. Ito po'y ating mababasa sa Gawa, Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 2. Ang pulong sa Jerusalem. May ilang mga kalalakihan ang bumaba mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Sinabi nila, malibang kayo ay patuli ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Kaya nga, dahil kay Pablo at Bernabe ay nagkaroon ng maigpit na kaguluhan at pagtatalo sa kanila. Pinagpasiyahan nilang suguin si Pablo at Bernabe at ilang pa sa kanila na umahon sa Jerusalem at makipagkita sa mga apostol at mga matatanda patungkol sa katanungang ito. At bilang tugon sa hamong ito, mga kapatid, gumawa ng hakbang ang iglesia upang abutin ang mga hindi Hudyo. Hindi sila nanatili sa dati lang sistema bilang iglesia. Dahil dito, lumago ang iglesia dahil naging bukas ito sa mga bagong pamamaraan ng pag-abot sa iba't ibang lahi. Ang hamon sa iglesia, maging sa ating panahon, mga kapatid. Ang misyon noon ay paghayo sa mga malalayong lugar. Noon, ang mga misyonero ay lumalabas ng bansa o nagpupunta sa mga kabundukan. Ngunit ngayon, mga kapatid, ang misyon ay nasa loob po ng ating tahanan, sa mga membro ng ating pamilya na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon o hindi po nagsisimba. Ang misyon ay nasa kapitbahay natin, mga kamag-anak, mga kasama natin sa eskwelahan o trabaho. Sa mga kakilala natin, may mga bisyo o mga nahihirapan, ang misyon ay nasa ating bakuran, mga kapatid. Minsan nga, kasama pa rin natin sa loob ng iglesia. Kaya dito, ang aking panalangin, ang distansya ngayon ng iglesia sa misyon ay hindi na layo sa lugar, kundi po sa layo ng damdamin. Dahil po sa damdamin ng mga Kristiyano ngayon, mahirap abutin ang hindi mananampalataya o hindi ka puso o hindi ka pamilya. Kahit po sa sarili natin, mga kapatid at pamilya ngayon, ay parang mahirap na ring bahaginan ng Ebanghelyo dahil po malayo ang damdamin ng magkakapatid o magkakapamilya. Kaya nga ang problema ngayon ay hindi nalalayong distansya, kundi nalalayong damdamin ng mga taong nagkakanya-kanya. Ito ay makikita kahit sa loob ng iglesia. Kaya dito, mga kapatid, ang aking panalangin, nais kong balikan sa umagang ito, muling balikan natin ang ating tanong. Papaano tayo binago ng pag-ibig na ito, pag-ibig ng Diyos, at ito ang naging daan upang magpatuloy po tayo sa ating pagmimisyon? Alam niyo po ang sagot? Ang pag-ibig po ang tulay. Ang paraan ng ating Panginoong Hesus ay malinaw na tulay ng usaping ito. Una, inuutusan tayo ng Panginoon na mahalin natin ang isa't isa sa loob ng iglesia. Ito ay makapagpapalakas sa atin sa loob ng kapulungan. Ang iglesia, walang pag-ibig. Kung ang iglesia ay walang pag-ibig sa loob, ay mahina. Kaya dapat makita sa atin ang pagtutulungan, pagmamahalan, kahandaan ng sakripisyo kung kinakailangan para sa kapakanan ng iglesia, at ito po ay paalaala sa bawat isa sa atin. Pangalawa, inaasahan natin na kapag nakikita natin ng mga nasa labas ng iglesia ang ating pagkakaisa, sila po ay maakit, sila po ay makakakilala, sila po ay makaakit sa ating pagkakaisa. Kaya ang sabi ng Panginoon, makikita nila na kayo ay mga alagad ko. Ito po'y paalala, mga kapatid, ha? Ang nakikita ng ibang tao sa atin ay ang ating buhay na patotoo. Sa ganitong paraan, tayo po ay nagiging liwanag, asin sa kanila. At sila po ay makikita na sila po ay mahal ng Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Pangatlo, kung malinaw na nakikita sa ating iglesia ang una at ikalawa, sa aking palagay, madali po nating magagawa ang ating pagmimisyon. Ayon po kay D.S. Jess Alvarado, isang mabuting halimbawa ang ginagawa ng ating pong iglesia sa Wesley UMC sa Olongapo
May mga kapatid po tayo doon na nag-aayuno ng isang beses kada isang linggo. Ang iba naman po ay nagmerienda o kaya ay full meal. Ang hindi nila kinakain ay binibigay po nila sa outreach ministry upang ipamigay sa mga nagugutom na mga membro, sa mga namamalimos sa lansangan, sa hospital ministry bawat Sabado, at lumalakad ang mga kabataan doon upang gawin po itong pagmimisyon. Gayun din po, meron din po tayo dito po sa ating church, sa NACS UMC, yung ating pong loading ministry, kung saan ang ating po mga kapatid sa lansangan o street people, ay sila po ay nakakapasok sa loob ng ating church. Sila po ay nakakaligo, nakakarinig ng salita ng Diyos, nabibigyan po ng tulong pagkain, damit, bitamina, at iba pa. Alam niyo mga kapatid, ang pundasyon ng gantong programa ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay mga hinihipo ni Lord para tumulong. Mga volunteer, mga taong nakahandang talikuran ng kanilang sarili upang matulungan ang iba. Ang ating pong ultimate goal ay maiparamdam sa kanila ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon para sa kanilang kaligtasan. At saan man sila dadako, binabahagi nila ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Nanghihingkayat sila sa ibang tao sa iglesia dahil alam nila na hindi lamang reliyon ang kanilang ibinabahagi, kundi ang kaligtasan ang ating dala mula sa ating Panginoon. Ang pag-ibig at misyon, ang pag-ibig ng Diyos, ang ating baon, mga kapatid, inuulit ko po, ang pag-ibig ng Diyos ang ating baon sa ating pagmimisyon. Ang kailangan natin ngayon ay ilapit ang ating sarili sa mga tao. Sa paglabas natin sa iglesia, naririyan sila, minsan namamalimos, minsan sila ay mga membro ng iglesia, hindi man nakakakilala sa kapwa-membro, at hindi man sila nabibisita ng mga manggagawa. Kung ang pag-ibig na sinasabi ng Panginoon ay makikita lamang sa loob at sa lalabas sa iglesia, naniniwala ako na talagang magbabago ang ating mundo. Nawa ito po ay patuloy nating gawin bilang mga nakatanggap ng pag-ibig, pagpapatawad, kaligtasan, buhat sa ating Panginoong Hesus. Maging tulay po tayo ng pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Kaya dito mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating pananalangin upang ating dulog sa Panginoon ang ating buhay. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa paalala mo, Panginoon, sa umagang ito na magpatuloy kami sa aming paghayo at pagmimisyon bilang iyong mga anak. Maraming salamat po sapagkat ang pagmimisyon ay magsisimula mula sa aming pamilya, aming mga kaibigan, kamag-anak, mga kapitbahay. Ito po ay hamon sa amin, Panginoon, na patuloy mong pinapaalala bilang iyong mga tinawag, bilang iyong mga anak, bilang mga nakakilala sa iyo. Kaya ang aking panalangin, Lord, patuloy mong pagpalain ng aking kapatid na ito sa kanyang pagpapasimula, sa kanyang mga gawain, pagtatrabaho, pagninegosyo, sa kanyang patuloy na pagmimisyon at paglilingkod sa iyo. I-bless mo ang kanyang buhay, Panginoon. I-bless mo ang kanyang pamilya. I-bless mo, Panginoon, ang kanyang mga gawain. Muli, Lord, hinihiling po namin ang pangunguna, paggabay, at kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa aming mga buhay. At aming sisimulan ang aming pong gawain ngayong pong Lunes ng umaga na ikaw po ang aming kasama sa aming pagmimisyon at sa aming mga gawain. Ito po ang aming dasal na may pagtitiwala at pananampalataya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. Shout out po sa lahat ng merong kaarawan at merong anibersaryo ng kasal. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ang aking pong panalangin ay patuloy po kayong pagpalain ng Diyos at maranasan ang lahat ng kanyang mga pangako sa inyong mga buhay. See you next Monday and every day. Kung kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget to subscribe to NACS UMC PH. And please hit to the notification bell and get notified when we post new videos.
At kung kayo din po ay napagpala at nais nyo po mag-bless, mag-offering sa ating church, makikita nyo po sa ating screen ang ating pong GCash account, maging ang ating pong bank account ng ating church. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman. Purihin po ang Diyos. Happy Monday po! God bless!